Kabanata 451. Salamat Cynthia. Tumingin si Leon kay Cynthia nang may pagpapahalaga. Hindi siya bato. Ginagawa ni Cynthia ang lahat para sa kanya at labis itong nagpagalaw sa kalooban niya. Halika na ipapakita ko sa iyo ang paligid ng pagawaan, masayang wika ni Cynthia habang hawak ang braso ni Leon at sabay silang lumabas ng tanggapan. Medyo hindi sanay si Leon sa malapit na pakikitungo ni Cynthia. Ngunit nang isipin niyang tapat at prangka naman si Cynthia, at ginagawa nito ang lahat ng makakaya upang matulungan siya, hinayaan na lamang niya ito. Ang Synth Ion ay isang kumpanya ng gamot na pangunahing gumagawa ng mga karaniwang gamot. Dito sa pagawaan, pangunahing isinasagawa ang mga nasabing gawain. Batay sa kanyang kaalaman ay nakapagsulat na agad si Leon ng ilang natatanging uri ng tableta. Sa tulong ng mga ito at ng tableta na nagpapalakas ng katawan na nagpataas ng dangal ng kumpanya, mabilis na dumami ang kanilang produksyon. Sa hinaharap hindi na magtatagal ang Synth Ion upang makilala ng lubusan sa industriya ng gamot sa lungsod ng Springfield. Kasama ang ilang pinuno ng kumpanya, nilibot ni Leon at Cynthia ang buong pagawaan. Noong nagtatrabaho pa si Leon sa Elegante, binigyan siya ni Iris ng karapatang pamahalaan ng produksyon, kaya pamilyar na siya sa mga ganitong gawain. Dahil sa kanyang karanasan at talino, pati na rin sa malawak niyang kaalaman sa medisina, madali niyang natukoy ang ilang maliliit na pagkukulang sa kanilang proseso. Maaaring hindi kilala ng mga pinuno kung sino si Leon, ngunit agad nilang inakala na siya ang bagong katulong na kinuha ni Cynthia. Bilang mga may katungkulan ay hindi sila nang ahas na maging pabaya, kaya agad nilang isinulat ang mga itinama ni Leon. Mahigit 2 oras silang naglibot. Nang masiguro na maayos ang lahat bumalik sina Leon at Cynthia sa tanggapan nito. Cynthia, bata ka pa lamang at hindi pa gaanong katagal mula noong nagtapos, ngunit napamahalaan mo ng maayos ang ganito kalaking negosyo. Magaling ka talaga sa pamamalakad, puri ni Leon. Ngumiti ng tuwa si Cynthia. Siyempre naman, ako ay nagmula sa angkan ng mga shear. Mula pa noong bata pa ako ay naririnig ko na ang mga ganitong usapin, kaya natural lamang sa akin ang mga ito. Ikaw ang nakakatawa. Ipinasa mo sa akin ang lahat ng gawain kaya nahirapan ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ba't nararapat na bigyan mo ako ng tamang kabayaran pa, birong sabi ni Cynthia. Anong kabayaran ang nais mo? Tanong ni Leon. Habang nag-uusap ay naupo na silang dalawa. Matagal tayong naglakad sa pagawaan, kaya sumasakit ang aking mga paa. Bilang doktor, tiyak na may alam ka sa mga espesyal na paraan ng pagmasahe. Bakit hindi mo na lang imasahe ang aking mga paa? Sapat na iyon bilang kabayaran. Biglang kinuyam ni Cynthia ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang mga binti na nakasuot ng manipis na pantikip at ipinatong ito sa hita ni Leon. Nagulat si Leon. Napakaganda ni Cynthia at perpekto ang hubog ng kanyang katawan. Ang kanyang mahahaba at magagandang binti ay lubos na kaakit-akit. Dahil sa pantikip ay lalo itong nakakaakit sa paningin ng sinumang lalaki. Bukod doon ay tinanggal na rin niya ang kanyang matataas na sapatos. Ang maliliit niyang daliri sa paa ay may makulay na kuko. Ang mga binti ay nakapatong na mismo sa hita ni Leon na labis siyang tinutokso. Cynthia, hindi ito angkop. Ibaba mo muna ang iyong mga paa. Mabilis ang tibok ng puso ni Leon. Labis ang kanyang kaba, kaya pinawisan ang kanyang mga palad. Parang tumatalo ng kanyang puso palabas ng kanyang dibdib. Siya ay isang karaniwang lalaking puno ng sigla. Walang paraan upang mapigilan niya ang ganitong tukso. Sa sandaling iyon ang nais lamang niya ay hipuin ang mga paa ni Cynthia, ngunit pinigilan siya ng kanyang katinoan. Ano ang hindi angkop dito? Sinabi mo na bibigyan mo ako ng kabayaran. Babawiin mo pa ba ang iyong sinabi? Wika ni Cynthia habang namumula ang kanyang mukha. Sa katotohanan hindi lamang si Leon ang kinakabahan. Mas lalo pa siyang kinakabahan at labis na nahihiya. Halos isipin na niyang tumigil na lamang. Ngunit upang lalong mapalapit kay Leon at agad na magkaroon ng puwang sa puso nito, ay kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at nanatiling matatag. Napalunok si Leon. Nais niyang suklian ang lahat ng pagsisikap ni Cynthia, ngunit ang hiling na ito ay labis na nakakaakit. Para na itong gantimpala sa halip na kabayaran. Cynthia, may hangganan ng pakikitungo ng lalaki at babae. Hindi ba maaaring ibang bagay na lamang ang hilingin mo? Wika ni Leon.
Hindi sumasakit ang aking mga paa, kaya nais kong magpamasahe. Pigil ang hiya ni Cynthia. Ang kanyang malambing na tinig ay halos magpatunaw sa kalooban ni Leon. Sige, ikaw ang humiling nito. Kung hindi maganda ang aking pagmasahe, huwag mo akong sisisihin, desididong sabi ni Leon. Dahil hindi naman natatakot si Cynthia, wala na rin siyang dahilan upang magpigil pa. Sa ganitong pag-iisip ay sinimula ni Leon ang paghaplos sa mga maninipis na binti ni Cynthia. Isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman niya mula sa kanyang mga palad. Ang alternatibong gamutan ay masalimuot. Ang iba't ibang uri ng pagmasahe ay nakagagaan ng anumang pagod. Huminga ng malalim si Leon at itinaboy ang mga maling naiisip habang pinagbubuklod ang kanyang lakas upang imasahe ang mga tamang bahagi ng katawan ni Cynthia. Sa bawat galaw ni Leon ang init na dala ng kanyang lakas ay dahan-daang kumakalat sa mga bahagi ng katawan ni Cynthia. Hindi napigilan ni Cynthia ang pagbibigkas ng malalamang na tinig. Nais lamang niyang mapalapit kay Leon sa pamamagitan ng pagpamasahe. Hindi niya inasahan na napakahusay pala ng pamamaraan ni Leon. Tamang-tama ang bigat ng kanyang pagmasahe at naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang kanyang mga paa. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kaaya-ayang pakiramdam sa buong katawan niya. Cynthia, huwag kang maingay, nakakaabala ito sa akin, di mapigil ang sabi ni Leon habang nanginginig ang kanyang katawan. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang tinig ni Cynthia ay labis na nakakaakit at gumugulo sa kanyang isipan. Kahit gaano pa katibay ang kanyang loob ay hindi niya maiwasang maapektuhan. Sobrang sarap kasi ng pakiramdam kaya hindi ko mapigilan. Magpatuloy ka lang sa pagmasahe. Ano naman ang masama kung magbibigkas ako ng kaunting tinig? Wala nang naisagot si Leon. Hindi naman niya maaaring sabihin kay Cynthia na siya ay tinutokso nito. Leon, may isa pa akong paa. Masahin mo rin ito, wika ni Cynthia habang ipinatong ang kabilang paa sa hita ni Leon. Ang dalawang binti na nakabalot sa manipis na pantikip ay lalong nagmukhang kaakit-akit. Sige, mahirap na sagot ni Leon. Pilit niyang inayos ang kanyang sarili bago ipinagpatuloy ang pagmasahe kay Cynthia. Hindi tumitigil sa pagbibigkas ng mga tinig si Cynthia. Para sasabog na ang isipan ni Leon. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Dahil sa mga tunog na naririnig mula kay Cynthia, at sa pakiramdam na nararamdaman ng kanyang mga palad, labis na tumitibok ang kanyang puso at lubos siyang natutukso. Biglang umapaw ang kanyang lakas at damdamin. Hindi na niya maipaliwanag ang tindi ng tukso na kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon ay narinig ang tunog ng tumatawag. Agad na natauhan si Leon at bumalik sa katinuan. Tamang-tama ang pagdating ng tawag na iyon. Agad na ibinaba ni Leon ang mga paa ni Cynthia sa sahig bago sinagot ang telepono. Nang matapos makipag-usap si Leon ay hindi mapigil ang magtanong ni Cynthia ng may kuryosidad. Leon, sino iyon? Si Fane. Kailangan niya ng tulong ko, sagot ni Leon. Maikling paliwanag pa niya, Cynthia, pupunta muna ako upang alamin kung ano ang kailangan niya. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pamamahala ng kumpanya. Hindi mo pa man natatapos ang pagmasahe, sabi ni Cynthia na tila hindi nasisiyahan. Bihira lang siyang magkaroon ng pagkakataong mapalapit kay Leon, kaya naman ayaw niyang umalis pa ito sa gitna ng kanilang ginagawa. Ngunit alam niyang mabuti ang samahan nina Leon at Fane. Noong nasa bahay pa ni Xander ay ipinagtanggol ni Fane si Leon at kinagalitan pa nito sina Anson at Jacob. Kaya walang paraan upang tanggihan ni Leon ang kahilingan ni Fane sa oras na ito. Ganito na lang, utang mo sa akin ang pagmasahe. Sa susunod na pagkakataon ay ituloy mo na lang ang natitira, mungkahi ni Cynthia. Pag-uusapan na lang natin iyon sa ibang panahon, sagot ni Leon habang parang sumasakit ang kanyang ulo. Hindi siya pumayag ngunit hindi rin naman tumanggi. Sapagkat ang masahe na iyon ay labis na nakakaakit. Halos hindi niya makayanin ang kanyang nararamdaman kaya hindi siya nang ahas na agad sumang-ayon. Ngunit sa paningin naman ni Cynthia ay parang pumayag na si Leon, kaya malawak ang kanyang ngiti sa tuwa. Sa Blue Moon Bar. Pagdating ni Leon ay nakita niya sina Fane at Mason sa loob ng isang silid. Nagbatian muna sila bago naupo. Ginoong Paul, may kailangan ka ba sa akin? Direktang tanong ni Leon. Pakinggan mo ang aking paliwanag. Ginoong Wolf, ganito kasi ang nangyari.
Ikinwento ni Mason kay Leon ang buong pangyayari. Mula noong maparalisa si Xander dahil kay Leon ay nasamantalahan ni Mason ang pagkakataon upang angkinan ang maraming teritoryong dating hawak ni Xander. Ngunit si Xander ay tauhan ng Hilagang Hari. Hindi lamang mananahimik ang Hilagang Hari at hahayaan lamang na angkinan ni Mason ang mga teritoryong iyon. Sa nakalipas na 2 araw ay nagpadala siya ng maraming malalakas na tauhan upang takutin at pigilan si Mason, at pilitin itong isauli ang mga nasabing lupain. Siyempre naman ayaw itong isuko ni Mason. Una ay nais niyang humingi ng tulong kay Leon, ngunit naisip niyang wala namang kinalaman si Leon sa mga gawain sa underworld kaya nag-alinlangan siya. Sa huli matapos ang mahabang pag-iisip ay napagpasyahan niyang humingi ng tulong sa Timog na Hari. Upang makuha ang pabor ni Vincent ay agad siyang pumayag na ibigay dito ang 20% ng kanyang kinikita sa loob ng susunod na 2 taon. Sa katunayan ay hindi rin maaaring manahimik ang Timog na Hari habang nakikita niyang inaapi ang kanyang nasasakupan. Kaya mabilis na nauwi ang usapin sa tunggalian ng 2 makapangyarihang hari. Ngunit dahil sa kanilang katayuan ay hindi sila maaaring magharap ng direkta dahil lamang sa ganitong usapin. Kaya napagkasunduan nilang hayaan na lamang ang kanilang mga tauhan na ayusin ang alitan. Sa ganitong paraan ay may pagkakataon din silang makita ang kakayahan ng bawat panig. Sa huli ay sina Fane at Jacob ang maghaharap sa labanan. Nais ni Fane na humingi ng tulong kay Leon upang harapin si Jacob. Kaya pala ganoon ang nangyayari, wika ni Leon ng maunawaan. Pagkatapos ay nagtanong siya, Ginoong Paul, paano mo nais na tumulong ako sa inyo? May kasunduan kami ni Jacob. Upang hindi lumala ang gulo na pagkasunduan naming magkaroon ng patas na laban upang malutas ang alitan, paliwanag ni Fane. Ang mga teritoryong dating hawak ni Xander ang magiging kapalit. Kung sino ang manalo ay siya ang magkakaroon ng karapatan sa mga lupain dagdag pa niya. Kapag nanalo sila mapupunta kay Mason ang lahat ng teritoryo. Ngunit kung si Jacob naman ang magwawagi ay ibabalik ang mga ito sa ilalim ng kapangyarihan ng Hilagang Hari. Patawarin mo ako sa pagiging tuwiran, ngunit marami namang magagaling na tauhan ang iyong ama. Hindi ka ba maaaring humingi ng tulong sa kanila? Tanong ni Leon ng may kuryusidad. Hindi ganoon kadali ang lahat. Ang aking ama ay may espesyal na katayuan. Siya at ang Hilagang Hari ay parehong hindi maaaring direktang makialam o kumilos. Kaya ipinasa nila ang usapin sa amin. Ito ay laban lamang sa pagitan ng mga kabataan. Dapat umasa lamang kami sa aming sariling lakas, at hindi maaaring gamitin ang kapangyarihan o yaman ng mga nakatatanda. Pagkasabi nito ay huminto sandali si Fane bago nagpatuloy. Kaya hinihiling ko ang iyong tulong upang turuan ng leksyon si Jacob. Sa iyong kakayahan bilang isang dakilang mandirigma, walang alinlangan na ikaw ang isa sa pinakamalakas sa mga kabataan sa buong lungsod ng Springfield. Kapag kasama ka namin siguradong madali na ang aming pagkapanalo. Nag-alangan sandali si Leon. Ang totoo ay nasa tugatog pa lamang siya ng antas ng likas na lakas. Malayo pa siya sa tinatawag na dakilang mandirigma gaya ng paniniwala ni Mason at Fane. Marami pa siyang kailangang pagdaanan upang maabot ang antas na iyon. Hindi niya kayang angkinan na siya ang pinakamalakas sa mga kabataan sa lungsod. Ngunit naalala niya na noong nasa bahay pa ni Xander ay nakita niyang malayo pa rin si Jacob sa pag-abot ng tugatog ng likas na lakas. Kaya sa kanyang palagay ay hindi magiging mahirap ang pakikitungo kay Jacob. Ang tanging alalahanin lamang niya ay wala siyang kinalaman sa mga gawain sa underworld, kaya tila hindi nararapat na makilahok siya sa ganitong laban. Ginoong Wolf, alam kong hindi tama na isali ka sa usaping ito ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga teritoryo ni Mason. May kinalaman din ito sa dangal ng aking ama. Kapag natalo ako, maaaring masira ang kanyang mabuting pangalan wika ni Fane na may mapait na ngiti. Sa katunayan ay laging nasa mababang antas ang kanyang kakayahan kumpara sa mga kaedad niya. Madalas siyang pagtawanan at laging pinapahiya ni Jacob dahil dito. Kapag natalo pa siya ngayon ay magiging katawa-tawa palalo ang kanyang pangalan. Ginoong Wolf, panimula ni Mason ngunit hindi na natuloy ang sasabihin. Dahil may kinalaman ito sa kanyang kinikita ay nais niyang makatulong si Leon, ngunit ayaw naman niyang magdulot ng abala o hirap dito. Sige, papayag na ako, mabilis na sagot ni Leon. Maayos naman ang samahan nila ni Fane.
Noong nakaraan ay ipinagtanggol pa siya nito at kinagalitan sina Jacob at Anson para sa kanya. Bukod dito ay tauhan din niya si Mason, kaya hindi niya ito maaaring tanggihan. Kahit na masangkot pa siya sa mga gawain sa underworld at magkaroon ng alitan sa Hilagang Hari, ay hindi na mahalaga. May alitan na naman siya kay Jacob noon pa man, kaya wala nang malaking pagkakaiba. Napakaganda naman nito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 455. Ginoong Wolf, gaganapin ang laban ngayong gabi. Kapag kasama ka namin, tiyak na magwawagi tayo, masayang wika ni Fane na halatang tuwang-tuwa. Pagkatapos ay ipinaliwanag pa ni Fane kay Leon ang mga detalye ng laban. Nang sumapit ang takdang oras ay sumakay sila at dumiretso sa lugar ng pagpupulong. Isang malaking bakasyonan sa labas ng syudad ang pinuntahan nila. Isa ito sa mga pag-aari ng Timog na Hari. Inayos at inihanda na ni Fane ang buong lugar at pansamantalang itinigil ang mga negosyo rito para sa gaganaping laban. Pagdating ni na Fane at Leon ay marami ng mamahaling sasakyan ang nakaparada sa paligid tulad ng Maybach, BMW at Jaguar. Ang bawat isa ay mas magarbo tingnan kaysa sa kasunod. Marami ring tao ang naroon. Karamihan ay mga kabataang kabilang sa matataas na antas ng lipunan sa lungsod ng Springfield. May mga kaibigan at taga-suporta rin ni Fane na naroon upang sumuporta sa kanya. Ngunit mayroon ding mga karibal ng pamilya Paul na dumalo upang manood at baka mapagtawanan pa nila si Fane. Gayunpaman, para sa mga tunay na makapangyarihang angkan, kabilang ang 4 na dakilang pamilya tulad nina Anson at Theodore, ay itinuturing lamang nilang maliit na bagay ang pangyayaring ito, kaya hindi sila nag-abalang dumalo. Nang bumaba ng sasakyan si Fane ay marami ang lumapit upang bumati sa kanya. Tumingin sa paligid si Leon at nakita niya na kasama sa mga naroon ay si Horson. Ang iba naman ay mga kabataang nasa edad 20 pataas na malamang ay mga anak ng mayayamang pamilya. Matapos ang pagbati ay nagtanong ang isang medyo mabilog na binata na kaedad din ni Fane. Fane, nakita mo ba si Snow? Darating ba siya? Nagulat si Fane. Ang kapatid ko. Bakit naman siya pupunta rito? Napakahalaga ng labang ito. Ang kakayahan ni Snow ay kapantay na ni Jacob, at siya lamang ang maaaring makatapat dito. Kung wala siya, paano tayo mananalo? Pahayag ng binata. Alam ng lahat sa kanilang grupo na hindi ganoon kalakas ang kakayahan ni Fane. Kung ikukumpara kay Jacob ay mas mahina ito, kaya hindi nila inaasahang kayang talunin ni Fane si Jacob. Huwag kayong mag-alala, inimbitahan ko si Ginoong Wolf para dito. Sa kanyang pagdating hindi na makakagawa ng anumang gulo si Jacob, masayang sabi ni Fane habang itinuturo si Leon at ipinakilala ito sa kanila. Mula sa pagpapakilala ay nalaman din ni Leon na ang mabilog na binata ay si Landry Lewis na malapit na kamag-anak ng mga Paul. Ginoong Wolf, bakit hindi ko pa naririnig ang pangalang Wolf noon pa man? Nagtatakang tanong ni Landry. Nagulat at nagtaka rin ang ibang naroon. Kahit sa mga pamilyang hindi kasing yaman ay wala pa silang narinig na pangalang Leon. Kakaiba ang naging reaksyon ng lahat at hindi nila maunawaan kung bakit si Fane pa ay humingi ng tulong sa isang taong hindi naman kilala. Sa sandaling iyon ay narinig ang tunog ng isang pulang sasakyang Ferrari na paparating mula sa malayo. Lumapit ang sasakyan at huminto ng maayos sa harap mismo ni Fane. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pares ng mahahabang binti na agad na nakuha ang atensyon ng lahat ng nakatingin. Isang napakagandang babae ang bumaba, nasa 28 taong gulang. Matangkad siya at may kaakit-akit na hubog ng katawan, at nakasuot ng makabagong salamin sa mata. Puro itim ang kanyang kasuotan na mahigpit sa kanyang katawan, kaya lalong naipakita ang kanyang perpektong anyo. Siya ay si Snow Paul, ang kapatid ni Fane. Isa rin si Snow sa 4 na pinakamagagandang babae sa lungsod ng Springfield na nasa 2nd pwesto. May taglay siyang matinding kariktan, at likas na nakukuha ang atensyon ng lahat. Sa paningin ng maraming lalaki, siya ang pinakakaakit-akit na babae. Ang kanyang pagdating ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga naroon. Maraming lalaki ang tumingin sa kanya ng may matinding paghanga at pagnanasa. Nais nilang maging kanila ang babaeng ito.
Maging si Leon na sanay na ring makakita ng mga magagandang babae ay hindi nakaiwas sa pagkamangha. Sa kanya ay tila nakakita siya ng isang babaeng napakaganda, ngunit may kasamang lamig ng pag-uugali. Si Snow ang uri ng babae na kapansin-pansin at kakaiba. Taglay niya ang karikta ng isang ganap na dalaga, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon at malamig. Para siyang bulaklak na may matatalim na tinik na hindi maaaring hawakan basta-basta. Ang pananabik ng mga tumitingin at ang kanyang malamig na tindig ay magkasalungat na katangian, ngunit sa kanya ay magandang pinagsama. Sa halip na magmukhang kakaiba, lalo pa itong nagbigay ng higit na kariktan sa kanya. Si Snow Ian Fane, hindi ba't sinabi mong hindi siya darating? Parang sinadya mo pa yatang itinago ito sa akin, wika ni Landry habang hawak ang braso ni Fane nang maunawaan ang nangyayari. Alam niyang napakalakas ng kakayahan ni Snow, kaya nang makita ito ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Samantala, si Leon na dinala ni Fane upang tumulong ay tila wala sa kanyang atensyon at hindi niya pinansin. Wala nang nasabi pa si Fane. Siya ang itinalaga ng kanilang ama na pamahalaan ng usaping ito, kaya hindi niya alam kung bakit biglang dumating ang kanyang kapatid. Agad siyang lumapit at nagtanong ng may pagtataka, "Snow, bakit ka naririto? Nabalitaan ni Itay ang laban mo laban kay Jacob. Nag-alala siya na baka hindi mo ito kayang harapin, kaya ipinadala niya ako upang tumulong sa iyo," sagot ni Snow. Tinanggal niya ang kanyang salamin sa mata. Ang galaw niya ay puno ng kagandahan at kasabay ng kanyang hubog na katawan ay nagpapakita ito ng ganap na pagkatao ng isang dalaga. Hindi lamang dangal ng Timog na hari ang nakasalalay sa pagkakataong ito, kundi pati na rin ang mga teritoryong nasa ilalim ng kanyang pangalan. Kapag natalo si Fane ay magiging kahiya ito para sa kanila. Kaya ipinadala ni Vincent ang kanyang anak upang tumulong kay Fane. Hindi na kailangan. May nahanap na akong isang napakahusay na eksperto. Sigurado akong magiging maayos ang lahat, tiyak na pahayag ni Fane. May nahanap kang mahusay na eksperto. Nasaan ang taong iyon? Bakit hindi ko siya makita? Nagtatakang tanong ni Snow. Tumingin siya kina Leon, Landry at sa iba pa ngunit wala siyang makitang mukhang may sapat na kakayahan. Ito ang taong iyan, Snow, ipakikilala ko sa iyo. Siya ay si Leon Wolf. Ginoong Wolf, ito naman ang aking kapatid na si Snow, sabi ni Fane. Magandang araw sa iyo, binibining Paul, bati ni Leon ng may ngiti at paggalang. Ginoong Wolf, wala pa akong naririnig ng ganyang pangalan noon. Fane, bata ka pa, baka naman naloko ka lang ng taong ito, mariing wika ni Snow habang tinitingnan si Leon ng may lamig sa paningin. Dahil dito ay nakaramdam ng hiya at di kaaya-ayang pakiramdam sina Leon at Fane. Snow, huwag kang magsalita ng walang basehan. Si Leon ay isang dakilang mandirigma. Tahimik lamang siyang namumuhay, kaya hindi siya kilala ng marami, agad na paliwanag ni Fane. Ano, siya ay dakilang mandirigma? Paano ito magiging posible? Gulat na tanong ni Snow. Muli niyang tiningnan si Leon at lalo pang naniwalang niloloko lamang nito ang lahat. Hindi naman masyadong malawak ang mundo ng pakikipaglaban sa lungsod ng Springfield. Sa mga kabataan, ang dalawang kinikilalang pinakamahusay ay sina Harvey at Anson. Bata pa si Leon. Kung siya ay tunay na dakilang mandirigma ay tiyak na mas kilala pa siya kaysa sa dalawang iyan. Walang dahilan upang manatili siyang hindi kilala ng marami. Totoo yan, hindi ito maaaring mangyari, sabay na gulat ni Landry at ng iba pa. Kapareho sila ng pananaw ni Snow. Wala sa kanila ang naniniwala na kay Leon ang katangiang iyon. Para sa kanila ay hindi ito makatotohanan. Binibining Paul, totoo ang sinabi ni Ginoong Paul. Masisiguro ko sa inyo na si Ginoong Wolf ay tunay na dakilang mandirigma, dagdag ni Mason. Tumahimik ka. Alam ko kung ano ang totoo at hindi. Wala kang karapatang makialam dito, mariing wika ni Snow habang masamang tinitingnan si Mason. Wala nang naisagot pa si Mason at agad na tumahimik. Lumapit din si Horson na tila may sasabihin ngunit nang makita ang nangyari kay Mason ay agad niyang itinigil ang kanyang sasabihin upang hindi siya mapahamak din. Snow, si Ginoong Wolf ay tunay na dakilang mandirigma. Nakita ko mismo ang kanyang kakayahan. Bakit ayaw mong maniwala? Mariing pagpupumilit ni Fane. Madali lang naman akong makapaniwala. Ipakita niya sa amin ang kanyang tunay na lakas.
Nais kong malaman kung kailan pa nagkaroon ng dakilang mandirigma sa hanay ng mga kabataan sa lungsod na ito, matigas na wika ni Snow habang malamig na nakatingin kay Leon. Ginoong Wolf, hindi naniniwala ang aking kapatid sa iyong kakayahan. Bakit hindi mo ipakita sa kanya? Masayang panawagan ni Fane. Natigilan si Leon. Hindi pa siya umaabot sa antas ng pagiging dakilang mandirigma. Sa larangan ng pakikipaglaban ay nasa huling bahagi pa lamang siya ng antas ng karaniwang lakas. Kapag ipinakita niya ang kanyang tunay na kakayahan ay tiyak lamang siyang pagtatawanan ng lahat. Ginoong Paul, sa totoo lang ay nagkamali kayo ni Mason. Hindi ako dakilang mandirigma. Malayo pa ang aking mararating bago ko maabot ang antas na iyon, mapait na ngiting sagot ni Leon. Nagkamali kami, sabay na tanong ni Fane at Mason na parehong gulat at hindi inaasahan ang sagot. Ngunit naalala nilang nakita nila kung paano natalo ni Leon sina Horson at Xander sa isang hampas lamang. Kahit hindi pa siya maituring na dakilang mandirigma ay tiyak na nasa tugatog na siya ng antas ng likas na lakas. Sa pananaw nila ay ilang hakbang na lamang at maaabot na rin ni Leon ang antas ng dakilang mandirigma. Isa kang manloloko, may paghamak na sabi ni Snow habang nakatingin kay Leon. Snow, hindi ganoon ang ibig sabihin. Si Ginoong Wolf ay talagang mahusay, mabilis na pagtatangka ni Fane na magpaliwanag. Ngunit naputol ang kanyang sasabihin. Huwag ka nang magsalita pa. Mga tauhan, itaboy ninyo ang taong ito palabas. Ayaw ko na siyang makita pa. Malamig na wika ni Snow. Sa kanyang utos ay agad na kumilos si Landry at sinenyasan ng ilang tauhan na itaboy si Leon. Tumigil kayo, si Ginoong Wolf ay kaibigang inanyayahan ko rito. Hindi ko hahayaang sirain ang kanyang dangal, mariing sabi ni Fane na halatang hindi nasisiyahan. Fane, ikaw? Ang mukha ni Snow ay lalong lumamig. Ngunit bago pa man siya makasagot ay may narinig silang kaguluhan sa kabilang panig habang papalapit ang isang grupo ng mga tao. Narito na si Jacob. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Maging sina Fane at Snow ay naging seryoso ang kanilang mga mukha. Si Jacob ay may parehong pagmamataas gaya ng dati. Nakataas ang kanyang noo at tumigil hindi kalayuan sa kanila. At tinatanong ko pa kung sino ang dumating. Wala palang iba kundi si Snowfall. Agad na tumingin si Jacob kay Snow. Ilang sandaling tumigil ang kanyang paningin sa magandang mukha at hubog ng katawan nito habang may bahid ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Jacob, ingatan mo ang iyong paningin. Baka dukutin ko yang iyong mga mata, galit na sigaw ni Snow. Hahaha, sa palagay ko ay wala kang sapat na lakas upang gawin iyon, tumatawang sagot ni Jacob. Sabay ding humalaklak ang kanyang mga kasama. Jacob, huwag kang masyadong magmayabang. Narito si Ginoong Wolf ngayong araw, kaya tiyak ang aming pagkapanalo, malamig na tugon ni Fane. Leon, ikaw pala iyan. Sa wakas ay nakilala rin ni Jacob ang taong nasa tabi ni Fane. Biglang nagbago ang kanyang mukha at nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Magkaharap muli ang dalawang magkaaway. Noong nasa bahay pa ni Xander ay natalo siya ni Leon at napilitang umamin ng pagkatalo bago umalis. Ito ang naging pinakamalaking kahihiyan na kanyang naranasan. Kaya sa muling pagkikita nila ay wala siyang kadahilanang matuwa. Jacob, hindi ko inakalang magkikita tayong muli sa maikling panahon. Tila talagang ang mga magkaaway ay nakatakdang magtagpo, mahinahong wika ni Leon. Biglang napagtanto ni Jacob, Fane, si Leon ba ang iyong hiniling na tumulong sa iyo? Tama ka, natatakot ka na ba ngayon? May panunuyang sagot si Fane. Natatakot? Anong katangahan iyan? Leon, natalo ako sa iyo noon, ngunit hindi ko pa nalilimutan ang utang na iyan. Ngayong araw ay pagbabayaran natin ito, may paghamak na sabi ni Jacob. Bagaman may alitan na sila noon ay hindi pa sila nagkaroon ng tunay na labanan. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas ay naniniwala siyang bukod kina Anson, Harvey at Theodore ay walang ibang makapantay sa kanya. Kaya hindi niya itinuturing na may kakayahan si Leon. Nagulat naman sina Snow, Landry at ang iba pa nang marinig ang mga ito. Akala nila ay manloloko lamang si Leon, ngunit lumalabas na kilala pala ito ni Jacob at natalo pa nito ang binata noon. Kilala si Jacob na may kapantay na lakas kina Snow at Fane. Ang katotohanang natalo ni Leon si Jacob ay patunay na hindi siya karaniwang tao lamang. Dahil dito ay nagsimulang mag-alinlangan sina Snow at Landry at hindi na alam kung ano ang dapat nilang paniwalaan.
Jacob, itigil mo na ang mga walang kwentang salita. Hintayin na lang natin ang magiging resulta mamaya, malamig na paalala ni Fane. Ganoon din ang aking palagay. Huwag kang mag-alala, sasamahan ko kayo hanggang sa huli, may panunuyang wika ni Jacob. Pagkatapos ay bumalik ang magkabilang panig sa kani-kanilang pwesto at pinag-usapan ang mga patakaran ng laban. Simple lamang ang alituntunin, magpapadala ang bawat panig ng tig-5 kalahok na haharap ng isa-isa. Ang mananalo ay mananatili upang humarap sa susunod na kalaban, habang ang matatalo ay aalis na. Magpapatuloy ito hanggang sa maubos na ang mga kalahok ng kabilang panig. Tinipon ni Fane ang lahat. Ako ang magtatalaga kung sino ang 5 sasali. Hindi na kailangan. Mula ngayon ako na ang bahala sa lahat, mariing sabi ni Snow. Agad niyang inayos ang pagkakasunod-sunod. Ang 2 tauhan ni Fane ang haharap sa unang 2 laban, susundan naman ni Mason sa pangatlo at ni Horson sa pang-4. Dahil siya ang pinakamalakas, siya ang itinalaga bilang huling pag-asa ng kanilang panig. Bakit mo iyan ginawa? Paano naman si Ginoong Wolf? Gulat na tanong ni Fane at agad itong tumutol. Ano ang silbi ng isang manloloko sa laban? Pupunta lang ba siya doon upang ipahiya tayong lahat? Malamig na sagot ni Snow. Kahit na medyo nabago ng kaunti ang kanyang pananaw matapos marinig ang sinabi ni Jacob, ay itinuturing pa rin niyang walang kakayahan si Leon. Malaking konsiderasyon na nga ang hindi na niya ito itinaboy papalabas, at kaya pa niya papayagang sumali sa laban. Snow, hindi ko maipaliwanag ng lubos sa iyo ang tungkol kay Ginoong Wolf sa ngayon, ngunit ako ang inatasan ni Itay na pamahalaan ang labang ito. Siya ang inanyayahan ko. Kaya kailangan mong payagan siyang lumaban, mariing paninindigan ni Fane. Napakatanga mo naman, galit na wika ni Snow at hindi maintindihan kung bakit labis na pinagkakatiwalaan ng kapatid ang taong iyon. Ngunit isang pwesto lamang naman ito sa laban. Ayaw niyang magdulot ng gulo at magtalo pa sila ng kapatid dahil lamang dito. Sige, dahil ganyan ang iyong kalooban ay bibigyan ko siya ng pagkakataon. Malamig na wika ni Snow bago muling inayos ang pagkakasunod-sunod. Ang isang tauhan ni Fane ang magsisimula, susundan naman ni Mason at Horson sa ikalawa at ikatlong laban. Siya naman ang haharap sa ika-4 at si Leon ang magiging huli. Ganoon ang ginawa ni Snow dahil ayaw niyang makasali agad si Leon. Sa paniniwala niya ay manloloko lamang ito na walang tunay na lakas, at magdudulot lamang ng kahihiyan kapag nakalaban. Sa kanyang kakayahan ay kaya niyang manalo sa ika-4 na pagkakataon, kaya maaari pa ring umatras si Leon kung kinakailangan upang hindi na sila lalong mapahiya. Iba naman ang pananaw ni Fane. Buong tiwala siya sa kakayahan ni Leon. Basta payagan lamang ito ng kapatid ay ayos na sa kanya kahit saang pagkakataon pa ito ilagay. Hanggat nariyan si Leon ay sigurado siyang magwawagi sila. Makalipas ang ilang sandali ay opisyal nang nagsimula ang laban. Dahil siya ang huling haharap ay hindi nagmadali si Leon. Dumiretso siya sa pwestong nakalaan para sa mga kalahok. May mga pagkain, inumin at prutas na nakahanda na roon. Umupo si Leon at kumuha ng mansanas upang kainin. Lalo pang nagalit si Snow sa nakita niyang walang pakialam na kilos ni Leon. Habang ang lahat ay nakatuon ng atensyon sa laban, at nag-iisip ng paraan upang manalo ay tila nasa bakasyon lamang si Leon. Wala man lang itong itsura ng isang mahusay na mandirigma. Dahil dito ay lalo pang tumibe ang paniniwala ni Snow na manloloko lamang ito. At sa sandaling iyon ay nasa pinakamababang antas na ang kanyang pagtingin kay Leon. Kabanata 460. Hindi pinansin ni Leon ang masama at mapanghamak na tingin ni Snow. Mula noong una silang magkita ay hindi na naging mabait ang pakikitungo sa kanya ni Snow at laging siya ang pinagdurusa. Kung hindi lamang dahil sa pagkakaibigan kay Fane at sa kanyang pangakong tutulong, ay matagal na sana siyang umalis. Wala siyang dahilan upang tiisin ang mga ganitong tingin mula kay Snow. Dahil ayaw niyang makipagtalo sa isang babae ay pinili na lamang niyang huwag itong pansinin. Ginoong Paul, nais mo ba ng prutas? Inalok ni Leon habang inihahagis ang isa kay Fane. Sige, wala naman akong ginagawa, sagot ni Fane nang may ngiti. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Leon. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Sa paningin naman ni Snow ay sadya lamang siyang hinahamon ng lalaking iyon.
Namula ang mukha ni Snow sa galit at tila may apoy na nagningas sa kanyang mga mata. Ngunit alang-alang kay Fane ay napigilan niya ang kanyang sarili na gumawa ng anumang masama kay Leon. Snow, huwag mo nalang pansinin ang taong iyan. Isa lamang siyang manloloko na nagtangkang dayain tayo. Kapag natapos na ang laban ay haharapin natin siya, pabulong na pagpapakalma ni Landry. Huminga ng malalim si Snow at tumango. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa entablado upang panoorin ang laban. Sa unang tagisan ay ipinadala ni Snow ang isa sa mga tauhan ni Fane, habang kay Jacob naman ay ang tinaguri ang tumatawang tigre na si Riker Smith. Bagaman pareho silang nasa katamtamang antas ng likas na lakas, ay mas mayaman naman sa karanasan si Riker. Hindi nagtagal ay natalo ng huli ang kanilang tauhan at nakuha ang panalo sa unang pagkakataon. Agad na nagpalakpakan at nagdiwang ang panig ni Jacob dahil sa tagumpay ni Riker. Sa kabilang panig naman ay seryoso at malungkot ang mga mukha ni Snow, Landry at ng iba pa. Nagpatuloy ang laban. Sa ikalawang pagkakataon ay si Mason naman ang humarap kay Riker. Isa rin si Mason sa tinaguriang apat na tigre tulad ni Riker. Sa karanasan at galing ay hindi siya nahuhuli sa kalaban. Ngunit may tagong sugat pa siyang dinadala mula noon, kaya kamakailan lamang niya naabot ang katamtamang antas ng lakas, kaya malaki ang diferensya nila ni Riker. Matapos ang mahigit 10 palitan ng galaw ay unti-unting hamina ang depensa ni Mason. Sa sandaling mawala siya sa pag-iingat ay nasipa siya ni Riker at nahulog sa labas ng entablado. Napakahusay, Riker. Ituloy natin ang panalo, sigaw ng mga kasama ni Jacob. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ay lalong lumungkot ang panig ni Snow at humina ang kanilang loob. Whoreson, ikaw na ang susunod. Mahirap na ang ating kalagayan, kaya anuman ang mangyari ay kailangan mong talunin si Riker, utos ni Snow. Opo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Whoreson. Kapareho lamang nila ng antas ng lakas si Riker, ngunit kilala ito sa paggamit ng mga mapanlinlang na paraan. Sa ikatlong pagkakataon ay nagharap ang dakilang tigre na si Whoreson at ang tumatawang tigre na si Riker. Dahil alam ni Whoreson ang ugali ng kalaban, mula pa sa simula ay ginamit na niya ang buong lakas upang salakayin ito. Sunod-sunod ang kanyang mga atake, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Riker na gumamit ng anumang daya. Bagaman magkatumbas ang kanilang lakas ay naubos na ang malaking bahagi ng lakas ni Riker dahil sa dalawang laban na kanyang pinagdaanan.